Maraming dapat isaalang-alang bago magsama sa iisang bubong ang magkasintahan. Pero si Christine at ang kanyang partner, tila dinaig ang 1 linggong pag-ibig. Hindi na raw kasi nila pinatagal ang usapan kung dapat ba silang mag-live-in. 4 days pa lang po kami magkakilala, nag-live-in po kami. Sabi niya, pwede ba dyan na lang ako para may kasama ka, ganito, ganyan. Sabi ko, naiya ka pang sabihin ayaw na lang sabihin, mag-live-in na lang tayo, gano'n. Aminado si Christine na nahirapan siya sa una, lalo't mas bata ang kanyang kinakasama at sanay itong laging inaasikaso. Parang nasanay po siya na gigising na lang na may pagkain na, ganito, ganyan. Gusto ko po kasi na may parang natututunan din siya sa akin. Kaya, kumbaga, nangyari po, nagkaroon po siya sa akin ng learning na kahit hindi po siya marunong magluto, natuto siya. Kabilang daw sa mga madalas nilang pagtalunan bilang mag-live-in partner ang budget. Pero tulad ng ibang gusot, naaayos naman nila agad ito. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw nakaiwas sina Christine sa pangmamata ng mga tao sa paligid nila. Baka hanggang live-in lang daw po ako, hindi daw ako ikakasal, ganun. Kasi pangalawa ko na nga po siya, parang inaano po nila na baka susunod, tatagal din daw ako dito, tapos mapupunta na naman daw po ako sa iba. Parang wala daw pong nagbabalak, pakasalan ako. Yung generation daw po ngayon na hindi kagaya daw dati na pag magsasama daw po kayo, dapat kasal na kayo. Sa kabila niyan, naninindigan si Christine sa desisyon niyang makipag-live-in muna bago tuluyang ikasal. May payo naman ang ating eksperto sa mga nasa live-in stage din sa ngayon. Gamitin itong time na to to grow to learn about your partner, grow kayo together in that relationship, learn more about sa goals, kung pareho ba tayo ng goals sa buhay, pareho ba tayo ng mga plans for the future, especially kung about plans about building our own family. Mas maganda also na kung may mga nakita na tayong mga conflicts ay aware tayo kung ano ba yung mga conflicts natin as a couple. And kung talagang ma-realize nila na it's not really working for them kasi iba ang kanilang values, iba ang kanilang plano sa buhay, iba ang kanilang mga pananaw about raising a family, etc. Then, at least, natuto sila. Natutunan nila yung mga lessons na yon in life. Siguro agree naman tayo lahat na yung 5 days tapos live-in agad siguro. Masyadong mabilis. So, tutukan na lang natin yung live-in. Kasi I'm sure you'll all agree, merong advantages, meron ding disadvantages. Tama, totoo naman. Advantages. Sa akin mo talaga binigay yung advantages ng paglilib. Siguro mas makikilala mo yung partner mo. Una sa lahat, mas ma-estima ninyo kung dapat ba itong humantong pa sa mas malalim. Eventually, pwede ba tayong magpakasal? Are we really a match? But at the same time, dapat nyo rin isipin na pag nag-live-in kayo, sharing of resources din yan without the benefits of marriage. Ako kasi, mami, talagang hindi ako agree dun sa setup. Ako yun. Siguro, call me old school or siguro matradisyon ako sa ganun. Pero natatakot ako sa ganun kasi. Parang pakiramdam ko, pwedeng maging maganda siya. Pero sa akin, pag napapaunahan kasi yun, minsan pwede rin siyang maging best foot forward. Ibig sabihin ng ipapakita mo yung maganda lang muna kasi gusto mo mag-move forward siya. Pero at the same time, pakiramdam ko oversharing of oneself kung wala pa man. Sa akin dapat, pag-usapan niyo muna. Lalo yung 5 days, nakakatakot yun. Natatakot ako sa ganun. Kung anak ko to, baka mag-uusap muna kami ng masinsinan. Saka kung gusto mo na talaga makasama sa bahay, kasalan mo na. Parang sure ka. Pero maski yung kasal, hindi ko rin i-advise na after 5 days. Oo, it's really too short of a time to get to know somebody. Minsan nga, years and years, hindi mo pa rin kilala eh. Live-in. Live-in, mommy, before marriage. Well, actually, I did that kasi I had a baby before marriage, Pero it's not something na yun nga, bilang may daughter ako, hindi ko siya i-advise na gawin niyang that way. I would rather na magkakilala muna sila ng maayos and then, spend more time together to really see, kumbaga sa lahat ng okasyon at ups and downs ng buhay, may kita mo yung ugali ng tao bago ka sumabak sa ganung live-in. But I think sa case nila, parang iba eh. More of convenience yan Okay. And for them and maraming tao, ganun ang dahilan kung ba't nagsasama sila. So mas bata yung lalaki, di ba? At siya pa yung nag-propose. Sabi niya parang, pwede ba na dito na ako sa inyo para hindi ka mag-iisa?
So parang, at sabi pa ni girl na marami siyang matututunan sa akin. Oh. So parang naging mother-son Pero relationship ng consensual, slight. nag-usap sila, nag-agree. Oo. So okay sa'yo yun? So yun nga, hindi naman. But that's what it looks like. Mas convenient siya, di ba? Parang, I don't know. Hindi ako agree dyan, but God works in mysterious ways. Kasi magugulat kayo, ang mga pag-aaral ngayon, 2022 study 45% nung tinanong nila ay nagsasabing, no, kahit walang kasal before live-in, okay. 40% yung nagsabing kailangan kasal. So, sa lipunan natin yun, nakakagulat, di ba? And yung sa mga tinanong, from 40 to 60 years old, almost half ang nagsabing kasal muna. At yung mga nakababata, okay lang sa kanila. So, this is the new... Generational thing kaya ito? Modern romance. So, ganyan ang katotohanan. At kahit agree tayo hindi, marami na talaga ang nagli-live-in ngayon. So, siguro papayo ko na lang, kung kayo ay mag-decide na mag-live-in, kung sa tingin nyo yun ay makakatulong para makilala nyo yung isang tao, or convenient dahil makakapag-save kayo ng pera, or para hindi kayo natakot kayo dahil naghiwalay yung parents nyo, gusto nyo, di ba, gusto nyo manigurado, kung ano man yung dahilan ninyo. Siguro ang iwan ko na lang, konting payo. Una, set rules and know the expectations. Kailangan nasa yun, katulad ng ating case study. Nag-uusap kayo and pareho kayo nag-agree na papasok dito, di ba? Kasi hindi pwedeng isa lang may gusto, hindi ayaw, sapilitan, di ba? Hindi mo pwedeng Of course. Oo. Number 2, mag-budget. Budget. Budget is very important. Dahil practical, magkasama kayo. May economy involved. Kailangan nyo pag-isapan yon. And number 3, as in, before, during, or after any relationship, kasal man o live-in, yung open communication. Yes. Kasi nag-iiba ang bagay-bagay as you go along. And I think whether nag-live-in kayo hindi, yun naman ang makakasiguro kung ready na kayo and ripe na kayo for marriage. Totoo, Mami. Naku, ang dami nating pwedeng pag-usapan pa dyan. Sobrang interesting sa akin ang topic. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.